Alright, mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat and welcome sa ating pulso ng bayan, mga idol. So, ngayon ay December 30, mga idol. And isang tulog pa ngayon and bukas. So bukas ng gabi, mga idol, ay sasalubungin natin ang bagong taon. Ang masigabong palakpakan sa pagpasok ng taong 2024. So sa kasalukuyan, tinitingnan natin ang takbo ng politika, ang kaganapan dito sa ating bansang tinubuan. Parang nakakalungkot isipin, mga idol, na itong administrasyon ng Marcos Jr. So, nang dahil sa nanalo ang Duterte, nabigyan ng pagkakataon na bumango yung pangalan ng Marcos, mga idol. And the same time, binigyan ng pagkakataon ng Duterte administration na mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. So, which is tama naman, sapagkat siya ay nagsilbi sa ating bayan bilang presidente, dictator, at the same time naging sundalo. Kaya't mabigat ang kanyang naging track record, mga idol. So dahil dyan, ang bansang Pilipinas nung mga previous administration na lugmok, walang pagbabago, naghanap ang sambayanang Pilipino ng isang presidente na magiging mabango at igagalang. At the same time, mga idol, ay titingalain ng mga Pilipino sa kanyang pamumuno. So, hindi nga tayo nagkamali sa katauhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Although we cannot deny the fact, mga idol, na mayroong mga tao na against sa kanyang pamamalakad, but majority ng mga Pilipino ay naniniwala at sumasaludo sa kanyang pamamalakad sa bansang Pilipinas sa loob ng kanyang termino. 6 na taon na termino bilang presidente ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nakitaan ng magandang pagbabago sa bansang Pilipinas. Kaya tinakap natin yung ganong sistema ng pamamahala. Kaya't nung tumakbo itong si Marcos Jr., sa akala ng sambayanang Pilipino na yung ama ay naging maganda yung pamamalakad, so naging halimbawa yung kanyang ama bilang siya isang junior, nagagawin din niya yung nagawa ng kanyang ama bilang isang maayos na leader. Ika nga. But sa kabila ng pagiging maayos na leader, mga idol, mayroong mga negatibong opinion at mga pagkilos laban sa kanya during his term of being a dictator leader sa bansang Pilipinas.
So ngayon mga idol, karamihan ng mga Pilipino ay hindi naniniwala. Kasi more on speculation. Ika nga, sabi ng mga matatanda. And majority sa mga Pilipino ay naniniwala sa kanyang pagpapatakbo na naging maayos ang bansang Pilipinas during the time of Marcos Sr. But this time mga idol, nung pumasok itong Marcos Jr., ang akala ng sambayan ng Pilipino ay babaguhin niya yung imahin na bumalot sa kanilang pamilya na putik, batik at kalawang. Dahil inaakusahan sila ng pang-aabuso, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya binigyan ng pagkakataon ang Marcos Jr., mga idol. Warren Pak ngayon ay siya ang ating presidente at matatapos na yung kanyang sulit na taon ngayong taon na ito. So sa kanyang panunungkulan mga idol, iba't iba yung larawan at anyo ng sambayan ng Pilipino. Mayroong nasisiyahan, yung mga leader na under this administration ay nasisiyahan. Mayroong mga leader ng iba't ibang ahensya na kumokontra dahil sa kanyang pamamalakad o estratehiya na garapalan ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ayon sa naririnig natin, opinyon ng bayan, mga idol. Dahil may mga rumors na lumalabas na ang inihalal na presidente ng sambayanang Pilipino ay hindi ang nagpapatakbo ng ating gobyernong ito, kundi ang kanyang asawa. So dahil dito mga idol, kaliwat kanan yung tinatawag na corruption sa loob ng gobyernong ito. And we cannot deny the fact na sinisigaw ng taong bayan ang hamon dito sa Kongreso ni audit o magpaliwanag, magpalabas ng report sa kanilang mga pirang ginasta. Dahil yan ay pira ng taong bayan, karapatan ng taong bayan na malaman at makita ang resibo ng pera ni Juan de la Cruz na kanilang ginagasta. Di ba? So ngayon, ito yung problema mga idol. May lumalabas na issue na itong ating binutong presidente ay sangkot sa droga. Gumagamit ng droga. Sabi ni Madam Maharlika Pulburon. Isang mabigat na akusasyon mga idol sa isang elected president ng sambayan ng Pilipino. Bilang presidente, ikaw ay dapat maging isang modelo at kapita-pitagan sa taong bayan. Subalit kung ganito ang kaliwat kanan na binabatong akusasyon sa kanya, abay, dapat siyang magpaliwanag at harapin ang mga taong humahamon sa kanyang kredibilidad. So, nakikita ng taong bayan na rampante ngayon ang crime, kriminalidad, ang droga, ang korupsyon, ang pagmahal ng mga bilihin ng mga Pilipino, itong tinatawag na prime commodities,
subalit walang nagagawang remedyo ang kasalukuyang administrasyon. So ang opinyon ng bayan, karapat dapat pa ba siyang manatili sa kanyang posisyon bilang presidente? Kung sa ganitong paraan ay hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin ng maayos, sa ganyang paraan ay hindi niya maipaliwanag ang mga bagay na binabato sa kanya kung totoo o hindi. Matatapos pa kaya ang kanyang termino? Kung magkaroon ng tinatawag na withdrawal of support ang men in uniform ng sandatahang lakas, mga idol, sapagkat nararamdaman nila na ang gobyernong ito ay hindi sinsiro sa kanyang panunungkulan, kundi ang gobyernong ito ay nagpapayaman lamang sa kanilang mga personal na interes, mga kamag-anak. So, hintayin natin at bantayan natin, mga idol, ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Kung linulustay ang pira ng bayan, abay kumilos tayo at manindigan. Tanggalin ang mga tiwali at buaya sa lipunan na humahamak sa pira at pinagpaguran ni Juan de la Cruz. Salamat, mga idol. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa ating EPC Vlog Production. Salamat.